tumuloy sa mainit na kwentuhan dito sa Sarap, di ba? Magpalamig muna tayo sa Baguio kasama isa sa mga bisita natin today. Yes, tara na at mamasyal sa White House of the Lord of Sense with the one and only Joel Cruz. Hi, Sarap Diba! Welcome dito sa White House of the Lord of Sense, Baguio City. Alika, tutur ko kayo. Ito yung aming rest house. And ngayon kasi na-convert ko siya na boutique hotel. Kaya nagkaroon kami ngayon ng front desk. Meron kaming receptionist dito, si Eder, para kung magbubook kayo, siyang kakontakin nyo. So ito ang aming main lobby dito sa White House of the Lord of Sense. Tara, pasok tayo sa living room. Dito sa living room, dito kami nag-welcome ng mga guests, no? Dito kami nag-uusap. And meron din ditong TV para sa karaoke, may bar din dyan, and may piano dito. Dito ako ng pianista para may entertainment and cocktails, gano'n. At meron din fireplace dun sa likod. Dito naman tayo sa agaw pansit dito sa White House, ang chandelier. Alam mo itong chandelier na yan, it's customized. Talagang pinasadya ko siya dahil kinukuha namin yung sukat ng spiral stairs, pati yung length niya. Kaya yan, finally, it took us siguro almost 1 year bago matapos itong chandelier na yan dahil in-order pa siya abroad. Dito naman yung salon, kasi dito minsan may wedding, dyan mag-make-up. Also, meron din gym. Malit lang naman yung gym para may exercise naman ng mga guests natin at ng family. Now, punta tayo dito sa corners. May makikita kayong sauna. Ang sauna pa pala. Yan. Ito yung sauna. And ito ang jacuzzi. Itong jacuzzi kasi kaming siyam. No, yung 8 kids plus ako. Yan. Pagka nahintay sila mag-swimming, dalatagal ng heater, dito muna kami sa jacuzzi. Dito naman tayo ngayon sa swimming pool area. Ayan. Dito sa swimming pool, lagi akong merong pang kids and adults. Dahil alam mo na, marami akong anak. At para rin kids-friendly siya. Meron din kaming theater dito. Kaya dito ang 16 na guests. At maganda dito yung seats sila. Ayan, nare-recline yan. Pwede sila mahiga, pwede sila maupo. Ayan. And enjoy yung mga guests dito sa theater. Halika, punta tayo sa mga rooms. Ito ang aking bedroom. Ang pinakamalaking room. Of course, kailangan ko malaking room. At dito maganda ang view rin kasi nandito ang golf course ng Camp John Hay. Ayan. Ito ang golf course niya. Dito tayo sa toilet and bath. Medyo may kalakihan yung toilet and bath dahil mga anak ko pumupunta rin hanggang dito sa toilet. And meron din tayong sauna and steam nandito. At of course, ito rin ang favorite ng mga couple, yung mga weddings, no? Ito naman ang deluxe suite, no? One of the bedrooms dito sa 9 bedrooms na meron kami for the guests. Usually, panay ganito, king-size beds ang nilalagay namin para maximum of 4 guests normally sa babayaran nila per night. And lahat naman ng bed dito meron siyang view ng golf course. Tara, baba tayo. Tingnan natin yung mga bata. Naglalaro sila eh. Dito na yung mga kids. Dito tayo sa play area. Ngayon, mamimit na sila. Ang aking 8 anak. Yan, dito sila naglalaro. Ito, naglalaro ng Monopoly. Nag-slide. Introduce ko sila sa inyo. Ang aking panganay, Prince Sean. And then, yung kakambal niya na babae, si Princess Sai. Sumunod na kambal, parehong lalaki. Harry, say hi. Hi. And Harvey. Yan. And then, the next na kambal, Charles. Yan, si Charles and Charlotte. Yeah, there's Charlotte. And then, hindi na kambal to. Yung ika-7, Zaid. Say hi. And then, ang aking bunso, si Zib, 5 years old. Say hi to the camera, Zib. Yan sila. Ito ang aming mga bonding. Nandito tayo ngayon sa kitchen at magluluto ako ng spaghetti para sa mga kids.
Oh, kids, nagluto ako sa inyo ng merienda. Let's go to the dining area for merienda. We'll come back here later. Yeah. Merienda first, merienda. Ito na yung spaghetti. Okay. We pray first before we eat. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Zip, come here. How's my spaghetti? Sarap, diba? Thank you! Sarap, diba? Ayan, happy Mother's Day! Thank you. This is for Thank you. you. Wow, Ayan. thank you. Bilang ikaw ay isang mother and sa'yo din, father. Happy Mother's Day din. Thank you very much. Napakaganda ng bahay mo na hindi na siya bahay, hotel na siya. Nakakaloka kung ang bahay ay naging hotel. Plus your kids, you have 8? 8 kids. 8 kids. Oh my gosh. Ngayon gusto kong pag-usapan kasi single parent ka eh, di ba? Paano mo nadidisiplina yung mga anak mo? Kasi iba't ibang personalities yan eh. So kahit nakambal yan, magkaiba pa rin yan ng ugali. And hands-on ka ba? Because we all know that you are so busy with your business. Ang dami mo ng anak, napakabongga pa ng business mo. Paano mo nahahati yun? How do you do that? Saturday and Sunday, doon ang time ko sa mga anak ko. Okay. So wala kaming work doon. Okay. Weekdays, Monday to Friday, meron silang school. Sasabay kami ng dinner time from 7 hanggang 9 o'clock. Okay. So yun, 2 hours sa akin din sila. Sabay kami ng dinner and then we talk. Tapos, alam mo, kahit bata pa lang yun, nagmi-meeting kami. Okay. When you say meeting, anong meeting? Meeting na kailangan merong importanteng pinag-uusapan or meeting na bonding? Kinakamusta ang araw nila? Ganun ba yung meeting na yun? Minsan, andyan yung kakamustahin ko sila, kamusta yung araw nila. Yeah. Pag may balita rin na kunyari may nangyari sa school na hindi maganda, or sa sports nila, yung Yeah. gano'n. So I have to Oo. talk to them. Okay. Minsan, kakausapin ko lang siya one-on-one, pero naparinig ko rin minsan yung sa iba, kasi may natututunan din sila eh. Tama. Sa mali ng Yes. isa eh. Oo. Yun. Nagtanong na ba ang isa sa mga anak mo kung nasaan ang mommy nila? Yun dati kinakatakutan ko yun nung bago pa rin yung mga bata, maliit pa lang sila. And siguro parang 3 years old yun, yung first set of twin. Tinanong ako, sabi 3 niya, years old? Where's Oh, mommy? Sabi niya okay. ganon. Okay. So, kinabahan talaga ako. Sabi ko, naku, ito na yata yun. Oo. Hindi ko alam sasagot ko kung paano sabihin, where's mommy? So Okay. sabi ko, ano ba yung tanong? Where's mommy? Nasa may mommy? Nasa Russia. Oh, she's in Russia. Sabi ko ganon. Oh, okay. Totoo naman. Oo, sabi niya, okay, she's in Russia. So parang wala nang follow-up question. Sabi ko, okay, hanggang doon na lang tayo. Kasi hindi na siya nagtatanong eh. Okay na siya. What if kunwari dumating yung panahon na talagang malalaki na sila, let's say, 17, 18, yung talagang meron na talaga silang pag-iisip, meron na silang sariling mga desisyon, at nagtanong ulit. Yeah, well, Nasa- it depends sa tanong. sasabihin Kung mo gusto ba sa nilang kanila? makita, we have the freedom. We can go there. They can meet their mom. Kinukwento ko naman sa kanila kasi na yung mommy nila, she's very generous. She's very caring sa akin na pinagbigyan niya ako na magkaroon ng anak. Pero alam nila na ang mommy nila may daddy. Pamilya sila. Yes. May anak siya. Oo. Yung ganon. So, talagang tinulungan niya lang ako para magkaanak. Alam na nila yon na ganun ang sitwasyon namin. Sitwasyon din nila na may pamilya talaga yung mami nila doon. At alam din nila na may money involvement. Sinabi ko rin yon. Yeah, kasi talagang, para malaman nila, yung totohanan, ayoko kasi magsikreto eh. Tama. Ayoko magsikreto kasi Tama, lalo na kung alam nila, pamilya, kagaya ito, no? may interview mo ko, alam ng tao lahat ng buhay ko. So Yes. ayoko na may manggaling sa ibang tao na nagsinungaling ako. Oo. Kaya lahat Mas ng maganda sinasabi nang ko- galing na sa'yo. Exactly. Kung meron kang gustong i-instill Mm. sa mga anak mo, whether ugali, values, or yung mga natutunan mo in life, ano yung sanang gusto mong matutunan din ng mga anak mo? Or sana mas stuck talaga sa pag-iisip nila na sana paglaki nila, ito ang matandaan nila or ito ang maalala nila? Well, number one, sigurado yung may takot sa Diyos. Yun yung talaga yung number one. As much as possible, pinapalaki ko sila na may takot sa Diyos talaga. Yung ganun. And ako naman kasi ako yung tao na kung ano yung passion mo, anong gusto mo mangyari sa career mo, okay lang sa akin. I will support You're going you. to be supportive. Yes. As long as makita ko may talent ka, pero hindi ako magdi-dictate. Sila ang i-guide ko talaga Oo. kung anong direction ng pupuntahan nila.
Ay, ang saya naman. Anyway, thank you so much. Thank you for sharing your life story, yung bahay mong napakaganda na alam ko meron pa yan sa Tagaytay. Dapat mapuntahan din natin yon. Hindi pa tayo nagtatapos, hindi pa tapos ang ating bonding. Itutuloy pa po natin to sa ating kusina. Naku, magluluto tayo. I love it. At hindi lang ikaw ang makakasama ko, kung hindi makakasama rin natin si Kumaring Wilma. Kaya naman tutok lang, syempre dito lang sa Sarap Diba?